Maraming problema si Vladimir Putin. Mas tumagal ang kanyang digmaan sa Ukraine kaysa sa inaasahan niya. Halos lahat ng mga bansa sa kanluran ay tumalikod na sa kanya. Aminin natin, tumatanda na siya kaya baka wala na siya bago bumagsak ang Ukraine. Hindi niya inasahan na magiging ganito kalaking problema ang Pransya kahit walang putok na bala. Tinamaan ng Pransya ang Rusya kung saan masakit. At naging pinakamalaking problema ni Putin sa isang iglap. O dapat nating sabihin, mga problema. May dalawang mabilis na paraan ng pagtama ng Pransya sa Rusya. Ang pangalawa ay mahalaga dahil tumutulong ito sa Ukraine sa isang napakahalagang gawain. Malalaman mo ito kung manonood ka pa. Tungkol naman sa unang hakbang, kamakailan lang ay kinuha ng Pransya ang kontrol sa isa sa maraming shadow tanker na tumutulong sa Rusya na ilegal na ipuslit ang langis nito sa iba't ibang panig ng mundo. Noong Enero 2, iniulat ng British Broadcasting Corporation News na sinamsam ng Pransya ang isang Russian Shadow Fleet tanker sa Mediterranean. Ang Grinch, na ipinapangako naming hindi si Jim Carrey, na nagbabalat kayo lang, ay nasamsam dahil ito ay sakop ng internasyonal na parusa at pinaghihinala ang gumagamit ng peking bandila, ayon kay Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya. Siguradong naramdaman ng crew ng tanker na parang may nagnanakaw ng Pasko nang dumating ang French Navy matapos salakayin ang barko. Nagsagawa ang Navy ng masusing pagsisiyasat na nagresulta sa konklusyon ng mga maritime authorities ng bansa na nakumpirma ng Navy ang kanilang mga pagdududa. Ang regularidad ng bandila ay tumutukoy sa mga barkong Russian na naglalayag gamit ang bandila ng ibang bansa, karaniwang taktika ng Shadow Fleet para umiwas sa hinala. Pagkatapos ng pagkakasamsam, agad na nag-post si Macron sa X upang magpadala ng mensahe na tila tuwirang nakatuon kay Putin. Hindi papayagan ang paglabag, sabi ni Macron bago ipaliwanag ang ginawa ng French Navy. Isinagawa ang operasyon sa Mediterranean kasama ang mga kaalyado, alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Binuksan ang investigasyong hudisyal at inilihis ang barko. Dagdag pa ni Macron, ang pagbanggit sa mga kaalyado ay palatandaan na hindi nag-iisa ang France sa pagkilos. Noong umaga ng Enero 2, tumulong ang isang mahalagang kaalyado, ang United Kingdom. Sabi ng United Kingdom outlet London Broadcasting Company, matagal nang minamanmanan ng Royal Navy Patrol ang Shadow Fleet tanker bago umatake ang French Navy. Iniulat ng outlet na sinabi ni United Kingdom Defense Secretary John Healey na nagbigay ang United Kingdom ng tracking support sa France. Habang dumaan si Grinch sa Strait of Gibraltar, may saysay talaga iyon. Ang Strait of Gibraltar ay isang makitid na daanan ng tubig sa pagitan ng pinakatimog na bahagi ng Spain at hilaga ng Africa. Nagbibigay ito ng ligtas na ruta para sa mga barkong bumibiyahe sa Atlantic Ocean at Mediterranean Sea. May base rin ang United Kingdom sa maliit at mabatong isla na kapangalan ng Strait. Sabi ng London Broadcasting Company, nagpadala ang United Kingdom ng Her Majesty's Ship Dagger, malamang mula sa base na iyon, para subaybayan ang palihim na barko ng Russia habang pumapasok ito sa Mediterranean, sakay ng bandila ng Comoros, na isang bansa sa silangang Africa. Mahirap hanapin ang lugar na iyon sa mapa. Nagpatuloy si Grinch sa Mediterranean at nasabat ng autoridad ng Pransya. Target si Grinch dahil pinatawan siya ng parusa ng United Kingdom, European Union at United States. Inakusahan silang bahagi ng Shadow Fleet na nagpapatuloy ng daloy ng pera mula langis papuntang Russia kahit may parusa mula sa tatlong entidad na iyon. Ayon sa London Broadcasting Company, lumalabas sa investigasyon na ang barko ay mula Murmansk, Russia, ngunit hindi tiyak ang destinasyon dahil naharang ito sa dagat sa pagitan ng Spain at Morocco. Pangalawang beses nang nasangkot ang United Kingdom sa pagkumpiska ng Shadow Fleet tanker nitong mga linggo. Noong Enero, tinutukan ng United States ang dalawang barkong pinaghihinalaang nagdadala ng langis mula Russia patungong Venezuela sa Caribbean at North Atlantic Ocean. Ang barkong tinawag ngayong Marinera, dati Bella 1, ang nagdala sa United States Forces sa habulan sa daan-daang milya ng dagat. Nahuli ng United States ang barko sa pagitan ng Scotland at Iceland matapos ang unang tangkang kumpiskahin ito at natuklasang naglalayag ito sa ilalim ng bandila ng Guyana. Ayon sa Sky News, ang United Kingdom ang nagbigay ng suporta. Ipinagamit nito sa United States ang ilan sa kanilang mga base, bukod pa sa pagbibigay ng Royal Fleet Auxiliary Tide Force, na karaniwang ginagamit bilang barkong pang-refuel para sa mga Amerikanong humahabol. Dagdag pa rito,
Nagbigay rin ng suporta ang Royal Air Force sa pamamagitan ng hindi bababa sa isang eroplano na nagsagawa ng aerial surveillance upang matiyak na nasa tamang landas ang United States. Mukhang abala ang United Kingdom sa Shadow Fleet, pero sa parehong pagkakataon, naging suportang papel lang ang ginampanan ng United Kingdom. Naging balita ang Pransya noong Enero 2 dahil tinamaan ng husto ang Shadow Fleet. Tiyak na mabibigla si Putin. Ayaw ng presidente ng Rusya na mawalan ng isa pang kahina-hinalang barko dahil nakadepende siya sa mga luma at sira-sirang tanker para pumasok ang pera sa bansa. Lalo na ngayon na kailangan nila ng pondo. Gumawa ang Rusya ng Shadow Fleet para makaiwas sa mga parusa ng Collective West. Simula nang lusubin ni Putin ang Ukraine. Nagbibigay ang The Guardian ng kapaki-pakinabang na buod kung ano ang fleet na ito. Maraming lumang at direguladong tanker na binili ng Rusya mula sa iba't ibang bansa ang naglalayag na madalas ay hindi maayos ang kondisyon. Illegal ang pagpapatakbo nila kung totoong iniinspeksyon. Ang mga barkong ito ang nagdadala ng langis ng Rusya sa India, China, Venezuela, at iba pang bansang bumibili ng langis na may parusa kapalit ng malaking diskwento mula kay Putin. Malaki ang flotang ito. Sabi ng The Guardian, libo-libo ang Shadow Fleet ng Rusya, 423 tanker, at 921 dito ay may parusa mula sa tatlong nabanggit na entidad. Ayon sa outlet, galing sa Lloyd's List Intelligence ang mga numerong iyon at hindi pa tiyak. Baka mas malaki talaga ang Shadow Fleet kaysa sa datos. Iyan ang mahirap sa isang lihim na koleksyon ng mga barko. Palaging mahirap malaman kung ilan talaga ang eksaktong bilang ng mga sasakyang dagat sa fleet. Sa ganung konteksto, hindi malaking dagok sa Russia ang pagsamsam ng France sa Shadow Fleet tanker. Hindi na makakalayag ang nasamsam na tanker, pero may papalit dito. Ayon sa Ukrainian Shipping Magazine, noong Mayo 2025, may dahilan kung bakit gumastos ng bilyong dolyar si Putin para buuin ang fleet na ito. Mas mahalaga pa rin ang mensaheng dala ng pagkuha ng barko mula dagat sa Russia kaysa sa pagsamsam ng Grinch. Nagbabantay ang Pransya, pati na ang United Kingdom at United States na may aksyon nitong mga linggo para hadlangan ang Shadow Fleet saan man. Mas binabantayan na ngayon ang fleet na dati malayang kumikilos. Ang masusing pagbabantay ay nagdudulot ng panganib. Magpapadala si Putin ng mga barko ng Shadow Fleet para maghatid at kumuha ng kargamento. Kailangan niyang gawin ito. Ang langis ay isa sa pinakamahalagang pinagkakakitaan ng Russia. Kahit na napipilitan itong ibenta ang langis na iyon sa mas mababang presyo. Dahil sa malaking budget deficit, limitadong international na kredito, at nakablock na foreign exchange reserves, kailangan ng Russia ng maraming pinagkakakitaan. At isa sa pinakamalaki ay ang langis. Ngayon, alam na ni Putin na binabantayan siya ng mga bansang nagpaparusa. Pwedeng mahuli anumang oras ang bawat Shadow Fleet na barko mula Russia, lalo na kung papasok sa tubig ng Europa o Amerika. Simple lang ang punto namin. Ngayon, isang barko ang nasamsam ng Pransya. Bukas, maaaring magsimula ang Pransya kasama ang mga kaalyado nito ng mas pinaigting na kampanya para hulihin ang mas maraming barko ng Shadow Fleet hanggat maaari. Kung mangyari yon, wala na magagawa si Putin. Dahil sa mismong kalikasan ng fleet na ito, hindi maaaring ipahayag ng Russia na pag-aari nila ang mga nasamsam na barko dahil sa pagtatangka nilang magkunwaring hindi ginagawa ng mga barkong ito ang malinaw namang ginagawa nila. Ayon sa European Policy Center, may sapat na legal na batayan ang Europa para gawing mas regular ang ganitong pagsamsam. Mula United Nations Convention on the Law of the Sea hanggang MARPOL at SOLAS na pumapayag pigilan ang mga barkong delikado sa kanilang karagatan. Walang legal na basehan ng Russia para bawiin ang mga nasamsam nilang barko dahil sa mga batas na nagpapadeten ng mga barkong hindi sumusunod sa pamantayan ng kaligtasan. Sandaling paalala lang, pinapanood mo ang The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel, ngayon na ang tamang panahon para gawin ito. Pagkatapos mong magawa, bumalik ka dito para talakayin natin ang nabanggit sa simula ng video. Ang pangalawang tira ng Pransya ay tumama sa sikmura ng Russia. Laging malaking balita kapag may nahuhuling Shadow Fleet na barko, lalo na para sa Ukraine, na nakikibaka sa digmaan ng pag-ubos, kung saan ang tagumpay ay nakasalalay sa pananalapi at militar nitong lampasan ang Russia. Pinakamalaki ang pangalawang revelasyon. Noong Enero,
Nalampasan ng Pransya ang Estados Unidos bilang pinakamalaking tagapagbigay ng militar na intelihensya sa Ukraine. Halos isang linggo bago masamsam ang Grinch. Ayon sa Business Insider, binalaan ni Emmanuel Macron ang Russia at sinabi na ang Pransya ang nagbibigay ng 2/3 ng intelihensyang ginagamit ng Ukraine laban sa Russia. Nalaman natin ang balitang ito sa talumpati ni Emmanuel Macron para sa bagong taon sa militar ng Pransya, kung saan sinabi niya, kung dati ay labis na umaasa ang Ukraine sa kakayahan ng intelihensya ng Amerika, isang taon na ang nakalipas, 2/3, ngayon ay ibinibigay na ng Pransya ang 2/3 iyon. Mahalaga ang revelasyong iyon sa pagtulong sa Ukraine na humiwalay sa United States, lalo na ngayong hindi tiyak kung gaano karaming intelihensya ang ibinibigay ng Amerika. Samahan niyo kami hanggang dulo dahil tatalakayin pa natin kung bakit mahalaga ang paksang ito para sa Ukraine. Ayon sa Business Insider, tugma ang pagiging pangunahing katuwang ng Pransya sa intelihensya sa hangarin nitong manguna bilang leader militar sa Europa. Habang hinihikayat ng Trump administration ang kontinente na mas akuin ang sariling depensa. Sa ulat nito tungkol sa mga pahayag ni Macron, ipinaliwanag ng The Kiev Independent kung bakit napakahalaga ng intelihensya saan man ito magmula para sa Ukraine. Mahalaga ang bawat impormasyong makukuha ng Ukraine. Mas mahalaga ang dekalidad at bagong satellite images dahil ang ganitong uri ng intelihensya ay maaaring magbigay babala sa Ukraine tungkol sa lahat mula sa posisyon ng mga tropang Ruso hanggang sa lokasyon ng mahahalagang target na maaari nitong tamaan gamit ang mga long-range missiles at drones. Isipin mo ang ganitong klase ng intelihensya bilang karagdagang paniktik mula sa kalawakan na pumupuno sa ginagawa ng mga reconnaissance drone na patuloy na nagmamanman mula sa himpapawid ng Ukraine. At gets mo na, hindi natin talaga alam ang karamihan tungkol sa uri ng intelihensyang ibinibigay ng Pransya sa Ukraine. Marami tayong pahiwatig, kabilang ang pahayag mula kay Ministro ng Sandatahang Lakas ng Pransya, Sébastien Lecornu. Noong Marso 25 sinabi ni Lecornu sa France Interradio na handang ibahagi ng kanyang bansa ang anumang intelihensya na kailangan ng Ukraine. Ayon sa kanyang pahayag, ang aming intelihensya ay soberano, nakabatay sa sariling kakayahan, at ibinabahagi sa mga Ukrainyano. May basehan ba ito? Gayunpaman, tulad ni Macron, hindi nagbigay ng dagdag na detalye si Lecornu. Dahil sa nabanggit na soberanong sistema ng intelihensya, inisip ni Militani na maaaring nagbibigay ng intelihensya ang Pransya sa Ukraine sa pamamagitan ng Kompasan Special Optique o Kompasan Special Optique Military Satellite Constellation natapos ang buong deployment ng Kompasan Special Optique noong 25. Kapansin-pansin, ang huling isa sa 3 satellite ng constellation na ipinadala sa kalawakan ay dinala sa launch site nito gamit ang isang Ukrainian An-124 na eroplano. Ipinapahiwatig nito na may ugnayan na nabubuo. Matagal bago pa man isiwalat ng sino man na ito ay umiiral na. Ipinaliwanag ni Militani kung ano ang iniaalok ng 3 satellite na ito pagdating sa kanilang pagkakagawa, na sinasabing pare-pareho ang disenyo ng 3 satellite. Ang kanilang optical systems ay nakabase sa Korosh telescope configuration. Ang mga salamin ay gawa sa ultra-stable zero-door glass ceramic na halos walang thermal expansion. May infrared imaging channel din, ang Kompasan Speciale Optique Satellite. May mga teleskopyo ang bawat isa para kunan ng litrato ang parehong target mula sa iba't ibang anggulo. Para sa 4D terrain modeling na kapaki-pakinabang, sapat na ito para sa Ukraine na makipagtulungan sa Pransya. Isa pang dahilan ay nagmumula sa katotohanang hindi lang ang mga satellite mismo ang mahusay ang pagkakagawa. Ang buong estruktura ng Kompasan Speciale Optique ay napakatalino mula sa pananaw ng pangangalap ng impormasyon. May kanya-kanyang layunin ang bawat isa sa 3 satellite, kaya sabay silang nakakatrabaho para makapaghatid ng tumpak na datos tungkol sa lupa. Ang Kompasan Speciale Optique, isa sa Ukraine, ay isa sa pinakamataas na lumilipad na satellite. Gumagana sa taas na 800 kilometro o 477 milya. Ito ang mataas na antas ng overview, tagapagtipon ng intelihensya na nagbibigay ng malawakang reconnaissance gamit ang mga larawang kuha sa resolusyon na hanggang 5 sentimetro o mga 13.7 pulgada bawat piksel. Iyan ay sapat na taas ng resolusyon para matukoy ang mga bagay tulad ng posisyon ng mga armored na sasakyan at eroplano ng Russia.
Sunod naman ay ang lohikal na pinangalanang Kompasan Speciale Optique 2 na lumilipad sa taas na 480 kilometro o mga 278 milya. Ang satellite ay kumukuha ng larawan na may 18 sentimetro o 7 pulgada bawat pixel ang resolusyon. Ang mataas na resolusyon ang nagtatakda kung matutukoy ang uri at modelo ng tangke. Hindi lang kung tangke ito, kaya pa ngang tukuyin ng satellite ang mga pane para masigurong hindi nasasayang ng Ukraine ang kanilang bala sa mga pekeng sandata na hindi naman tunay na banta. Disbentahe ng Kompasan Special Optique 2. Gumagana ito sa bahagi ng orbit na nalalantad sa bakas ng atmosfera ng mundo. Saan at patuloy bang magiging problema ito? Limitado sa 10 taon ang buhay ng satellite na ito. Inilunsad ito noong 20 at inaasahang papalitan ng Pransya pagdating ng 30. Ang Kompasan Special Optique 3 ay halos katulad ng Kompasan Special Optique 1 sa orbit, taas, at linaw ng larawan. Pero magkaiba ang tungkulin. Pinapataas ng Kompasan Special Optique ang revisit rate. Tumutukoy ito sa kung gaano kadalas makuhanan ng larawan ang isang lugar. Simple lang ito. Magkapareho ng altitude ang Kompasan Speciale Optique 1 at Kompasan Speciale Optique 3, pero magkaiba sila ng orbital phase. Ang Kompasan Special Optique 1 ay tumitingin muna sa lugar bago umalis, habang ang Kompasan Special Optique 3 ay babalik dito pagkalipas ng ilang oras. Tinitiyak ng Kompasan Special Optique na ang mga larawang gamit ng Ukraine ay hindi hihigit sa 12 oras ang tanda base sa 24 oras na orbit cycle ng bawat satellite. At marami pang iba na din napapakinabangan ng Ukraine. Larawan mula sa 4 na Pleiades at Pleiades Neo commercial satellites na inilunsad ng Airbus Defense and Space mula 2,000 at 11 hanggang 2,000 at 21. Muli, nag-ambag ang Ukraine sa pagpapalipad ng konstelasyong ito. Hindi malabong isipin na tumatanggap din ito ng larawan. Ang Pleiades Neo 3 at 4 ay inilunsad gamit ang Vega rocket na may Ukrainian RD-843 na makina mula Dnipro. Pareho sa mga satellite na ito ay may resolusyon na sentimetro o 11.8 pulgada kada pixel na nagbibigay daan sa kanilang kumuha ng mga larawan ng 14 na kilometro o 8.6 na milyang lawak ng teritoryo. Isama rin ang Pleiades 1A at Pleiades 1B na kumukuha ng larawan ng hanggang 20 kilometro o 12.4 na milyang teritoryo sa 50 sentimetro o 11.6 na pulgada bawat pixel na resolusyon. Makakakuha ka ng kakaibang halo ng commercial satellite imagery, dagdag pa ang Capacité de Renseignement Electromagnetic Spatial. Capacité de Renseignement Electromagnetic Spatial. Konstelasyon na binubuo ng 3 satellite. Ukrainian na rocket ang ginamit para mailagay ang mga satellite sa orbit. Lahat ng 3 ay gumagana sa taas na halos 700 kilometro o 434.9 na milya. Ibang klase ang trio ng satellites na ito kaysa sa mga nauna nating natalakay. Naka-orbit sila sa tatsulok na pormasyon para matukoy at matriangulate ang pinagmumulan ng radio emission sa mundo. Kung kailangang tukuyin ng Ukraine ang pinagmulan o kaugnayan ng radio signal, ginagamit nila ang mga satellite na ito. Ngunit limitado ang kakayahan ng mga satellite para sa Ukraine. Wala sa mga ito ang mukhang kayang magsilbing early warning system kaugnay ng paglulunsad ng ballistic missile ng Russia. Halimbawa, problema ito sa buong Europa. Wala ring radar satellite ang Pransya, pero nakakatanggap ito ng imahe mula Italia at Alemanya na naipapadala sa Ukraine. Direktang ipinapadala ng dalawang bansang ito ang mga imahe, kaya sila ay bahagi ng intelihensya ng Ukraine na hindi saklaw ng Pransya. Marami kaming naibahaging teknikal na impormasyon, kaya huminga ka muna. Babalikan natin ito. Napakahalaga ng intelihensyang ibinibigay ng Pransya sa Ukraine mula sa pananaw ng paglayo ng Ukraine sa United States. Walang kasiguruhan ang Ukraine kung ibibigay ng Administrasyong Trump ang kinakailangang intelihensya. Itinuro ng roller coaster ng Ukraine at United States noong 25 ang mahahalagang aral. Mabilis magbago ang relasyon ng dalawang bansa. Depende sa maayos na usapan para sa kapayapaan kasama ang Russia. Noong Marso 25, kinumpirma ni Mike Waltz, United States National Security Advisor, na pansamantalang itinigil ng Amerika ang pagbabahagi ng military intelligence sa Ukraine.
Pagkatapos ng pagpupulong sa White House ni na Pangulong Trump at Zelensky, ibinalik ang access, ngunit ayon sa Kiev Independent, nagbanta si Trump na ititigil ang suporta sa Ukraine kung hindi tatanggapin ang masamang kapayapaan na plano. Iyon ay magreresulta sa pagbibigay ng mahahalagang teritoryo nito sa Russia. Hindi pa malinaw kung gaano karaming impormasyon ang binibigay ng United States sa Ukraine. Malinaw na may ibinabahagi silang impormasyon, pero kung ang administrasyon ni Trump ay nagbibigay ng parehong antas ng impormasyon sa Ukraine, gaya ng administrasyon ni Joe Biden, ay isang bagay na pinagdedebatehan pa. Para sa Ukraine, maaaring mas mukhang mas matatag na katuwang sa intelihensya ang France kaysa sa United States nitong nakaraang taon. Iyon pa lang ay malaking problema na para kay Putin. Malamang hindi siya naniniwalang kaya niyang manipulahin si Macron tulad ng ginagawa niya kay Trump. May limitasyon ang impormasyong kayang ibigay ng France at nais ng Ukraine na manatiling mahalagang katuwang sa intelihensya ang United States. Ngayon na karamihan ng intelihensya ng Ukraine ay mula France, hindi na mabubulag ang bansa. Kung putulin ulit ng United States ang suporta, di natin alam ang mangyayari. Maaaring gumamit ang Ukraine ng intel mula France sa 8 oras na airstrikes na sumira sa ilang Russian air defense systems at radar nodes sa sinakop na Ukraine. Alamin ang tungkol sa operasyong yon sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa mas malalim na talakayan ng mga bagong kaganapan sa intelihensya ng Ukraine. Salamat sa panonood.